Alam niyo yung Bermuda Triangle mga tol, 'di ba maraming mga sabi-sabi na marami daw 'pag dumadaan dun ay na parang napupunta sa isang dimension 'no, nawawala mga tol. So delikado daw dun at iniiwasan yun ng mga naglalayag at iniiwasan kahit ng mga eroplano mga tol kasi nawawala daw. Yun ang sabi. Pero mas delikado daw 'no ang, dumaan sa Nevada Triangle, meron pa palang isa. 'No, mas delikado daw ang Nevada Triangle kesa sa Bermuda Triangle mga tol. Ano kaya ang misteryong nababalot dito mga tol? Yan ang ating aalamin at bibigyan natin ng reaction video mula rito kay Random Pinas mga kapatid. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol at bibigyan natin to ng commentary at reaction video. At siyempre, para madagdagan na rin yung mga kaalaman natin mga tol. No? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Alam na nating lahat ang tungkol sa Bermuda Triangle, kung saan sa loob ng lagpas 60 years, nasa 50 ships at 20 planes ang misteryosong nag-crash o nawala sa parte ng Atlantic Ocean na ito. Yan, sa Bermuda Triangle, kaya siya nakilala at sumikat mga tol. Kasi ang daming nawala. Pero narinig mo na ba ang tungkol sa Nevada Triangle? No, mas maliit ito kaysa sa Bermuda Triangle at mas mapanganib. Hindi lang 20 planes at hindi rin 200 planes. Sa loob ng 60 years, ang bilang ng biktima ng Nevada Triangle ay nasa 2,000 aircraft. Halos isang eroplano yan kada linggo. At sa kabila ng dami ng bilang ng nag-crash sa Nevada Triangle, katakatakang hindi ito masyadong pinag-uusapan. Alamin natin kung bakit. Ang kinagandahan din dito kay kay Random Pinas, bandang ending no, may mga sasabihin siya na magpapalinaw ng istorya. Sa isang rehiyon ng Sierra Nevada Mountains sa pagitan ng Nevada at California, nasa 2,000 eroplano na ang nag-crash o nawala sa loob ng 60 years sa remotely populated na lugar na ito. 25,000 square miles ang desert mountain ang area. Hindi pa rin nakikita ang karamihan sa mga crash sites. Ang Nevada Triangle ay mula Las Vegas, Nevada, papuntang Fresno, California hanggang sa Reno, Nevada. At karamihan ng lupaing sakop ng Triangle, pagmamay-ari ng US government. At ang maliit na spot na ito ay ang Area 51. Nagsimula mga report sa mga nawawalang eroplano noong 1938. Parehas sa taon kung saan nagsimula ang Area 51. Coincidence ba ito? Pero hindi lang mga eroplano ang nawawala, pati ang mga tao. Ang mga nawalang eroplano hindi lang mga sibilyang piloto na tipong naligaw. Karamihan sa mga nawalang eroplano, pinalipad ng mga bihasang piloto. Misteryosong nawala at walang nakitang wreckage. Marami sa kasong yan, ang piloto, highly trained Air Force pilot na nagpapalipad ng isang state-of-the-art military aircraft. Ang pinakakilalang kaso sa Nevada Triangle ay ang kay Steve Fossett, isang kilalang aviator na wala noong 2007. Ang kanyang pagkawala nagpasimula ng isang malawakang paghahanap na humantong sa pagkadiskubre ng 8 pang plane wrecks. Hindi ordinaryong piloto si Fossett. Ilang world records ang meron siya. Unang taong nakalipad around the world non-stop gamit ang isang hot air balloon. At unang taong lumipad around the world gamit ang isang fixed-wing aircraft. Eksperto sa cross-country skiing, mountain climbing, sumasali sa mga ultramarathons, triathlete. Kung may isang taong kaya mag-survive sa anumang sitwasyon, si Steve Fossett yon. So maganda ang track record niya pagdating sa mga ganito. Talagang katiwa-tiwala mga tol, no? Pero nadali pa rin siya. Pero noong September 3, 2007, nagpalipad ng isang single-engine plane si Fossett sa Great Basin Desert ng Nevada at hindi na siya muling nakita pa. Pagkatapos ng paghahanap sa loob ng lagpas isang buwan, idiniklarang patay na si Fossett. At sa sumunod na taon, nakita ng isang hiker ang mga ID cards ni Fossett. Ilang araw ang lumipas, nakita ang crash site. Nakita ito 65 miles mula sa kung saan siya nag-take off. 2 buto rin ang nakita, kalahating milyang layo mula sa crash site. Kalaunan na kumpirma na mga buto ito ni Steve Fossett. Ang iba pa niyang mga buto, malamang kinuha ng mga hayop. Pero ang totoo, hindi na natin malalaman. Isa sa mga unang eroplano na wala sa Triangle ay isang B-24. Nag-crash noong 1943,
Full crew ang bomber para sa isang routine night training mission. Nag-take off sa Hammerfield sa Fresno, lilipad sana mula California papuntang Tucson. Ngunit nawala ito at hindi na nakita pang muli. Kinabukasan, nagkaroon agad ng extensive search. Siyam na B-54 ang pinadala para mahanap ang nawawalang eroplano. Pero imbis na mahanap ito, isang bomber muli ang nawala. At noong 1955 nang dinrain ng Huntington Lake Reservoir para ayusin ang dam, nakita ang bomber. Ano kaya yung misteryo yung gano'n, no? But yung every time na may dumadaan doon, kahit na mga bihasang piloto, talagang maganda na yung pinagdaanan at experience, no? Bigla na lang misteryosong nawawala, mga tol, o kaya kung ano man ang nangyayari sa kanila. Ang investigasyon sa pangalawang bomber na ito ay nagsasabing nakaranas ito ng isang high wind turbulence at nawalan ito ng hydraulic pressure. Nang makita ng kapitan na tila snow-covered ang lake, sinabihan niya ang crew na tumalon. Ngunit ang dalawang sundalong tumalon at nagparachute na nakasurvive, sinabing hindi frozen ang lake. Nakita ang eroplano sa lalim na 190 feet. Nasa kani-kanilang station pa rin ang 5 crew members. Samantala, si Clinton Hester, ang ama ng co-pilot ng unang nawalang bomber, naglunsad ng sarili niyang pribadong search. Ang paghahanap na ito ay tumagal ng 14 years. Namatay siya noong 1959 nang walang nakitang ebidensya ng kanyang anak o ng eroplano. Grabe, ang tindi ng ano niya, no? 14 years? No, hinahanap niya yung anak niya, no? Ang tindi ng ano niya. Hindi talaga siya sumuko hanggang sa mawala na lang din siya, no? Makalipas ng 1 taon, may mga geological researchers na nagtatrabaho sa isang remote part ng disyerto ang nakakita ng airplane wreckage sa isang hindi pinangalanang lake. Sa investigasyon ng Army, nakumpirma na ang wreckage na ito ay ang unang nawalang bomber plane, kung saan ang piloto ay si Second Lieutenant Charles Turvey Jr. at ang co-pilot si Second Lieutenant Robert Hester. Ang pangalan ng lake sa ngayon ay ang Hester Lake. Isa pang istorya ay nangyari noong 1957. May 9, pinapalipad ng isang Air Force Lieutenant na si David Steves ang isang T-33 training jet. Nag-take off mula sa Hamilton Air Force Base malapit sa San Francisco papuntang Arizona. Nawala ang eroplano at dahil sa hindi ito nakita sa kabila ng matinding paghahanap, dineklarang patay ang 23-year-old na pilotong ito. Ngunit pagkalipas ng 54 days, nakita si David, payat at sira-sira ang damit. Nakabalik siya sa kampo malapit sa Kings Canyon National Park sa Fresno. So eto, buhay, nakabalik na pwedeng magkwento kung anong nangyari talaga, no? Yan ang ating aalamin. Sinabi niya may sumabog sa eroplano kaya't nag-eject siya at binitbit niya ang kanyang parachute para magsilbing proteksyon sa lamig. Na-injured daw siya sa kanyang paglanding kaya't gumapang siya sa layong lagpas 20 miles sa freezing temperature sa loob ng 15 days ng walang pagkain. Ay, grabe. Sa huli nakakita. Ang tibay nun. Ang tibay nun, mga tol. Tignan natin ulit. Gaano kalayo? Siya sa kanyang paglanding kaya't gumapang siya sa layong lagpas 20 miles sa freezing temperature sa loob ng 15 days ng walang pagkain. Grabe. Sa huli nakakita siya ng abandonadong cabin kung saan nakakita siya ng ilang delata at fishing gear. May mga duda sa kwento ni David. May mga nagsasabing binenta daw niya ang eroplano sa mga Russians. Kasi biruin mo sa freezing nagyayelo, mga tol. Gagapang ka ng lagpas 20 miles? No? Gaano kalayo yung 20 miles, mga tol? Teka, i-convert nga natin. Kasi dito sa Pilipinas, ginagamit natin kilometer convert natin. So, ang 20 miles is 32 plus kilometer, mga tol. Imagine mo kung gaano kalayo yun, no? 32 kilometer ang gagapangin mo. 15 days nga daw, walang pagkain, mga tol. Tapos nasa freezing temperature pa. Tama ba? Freezing temperature. Balikan nga natin ulit. Sa kanyang paglanding kaya't gumapang siya sa layong lagpas 20 miles sa freezing temperature. Di ba? Freezing temperature. Sa loob ng 15 days ng walang pagkain. Paano mo magagawa yung ganun, di ba? Sa huli nakakita siya ng abandonadong cabin kung saan nakakita siya ng ilang delata at fishing gear. May mga duda sa kwento ni David. May mga nagsasabing binenta daw niya ang eroplano sa mga Russians. Ngunit pinaninindigan ni David na nagsasabi siya ng totoo. Ilang taon ang lumipas
namatay si David nang maraming duda sa kanyang kwento. Ang kanyang kinamatay, plane crash. At 20 years later, isang grupo ng mga Boy Scouts ang nakakita sa canopy ng jet ni David, kaya talagang nagsasabi siya ng totoo. Pero ang ibang parte ng kanyang eroplano, hindi na nakita pa. October. Nakaligtas na siya dun sa unang plane crash niya. Ang kinasawi niya pa, plane crash din. No, talagang doon siya doon siya nakatadhana talaga eh. 4, 1941, 5 military aircraft ang bumagsak sa loob lamang ng isang araw. Isa sa nakaligtas sa piloto, si Lieutenant Leonard Lidon. Nagparachute siya nang maligaw sila sa kabundukan. Sinabi niyang nasa 1 milya mula sa kanyang pinaglandingan, bumagsak ang kanyang eroplano. Hindi na kailanman nakita ang kanyang eroplano. Isa pang kilalang kaso ay ang kay Charles Ogle, isang mayaman na real estate developer, lumipad mula Oakland, California noong August 1964, ngunit nawala bago pa man makarating sa Las Vegas. Isa siyang Marine Corps, trained pilot, hindi siya nakita pang muli, gayon din ang kanyang eroplano. July 11, 1986, Major Ross Mulhare, nagpapalipad ng F-117 sa kabundukan malapit sa Bakersfield, California. Hindi pinakita officially ang sanhi ng kanyang pag-crash. Sinabi ng sources ng Kongreso na isang experimental aircraft ang gamit ni Mulhare. Dinisenyo gamit ang ilang special na materyales, pati na ang structural features nito ay kakaiba. Disc-shape ba ang craft na gamit niya? Hindi natin alam. Classified pa rin kasi ang impormasyon. At ang nagdisenyo ng craft, Lockheed Martin. Marami pang kwento ang hindi na natin babanggitin. Kaya't ano kayang dahilan kung bakit maraming nawalang eroplano sa Nevada Triangle? May mga nagsasabing ang klima sa area ay nakakagawa ng isang klase ng atmospheric condition na siyang nakakasira sa mga eroplano. Sa kaso ni Steve Fossett, may mga naniniwalang ang atmospheric condition ay nakakagawa ng hanggang 650 kilometers per hour na downdraft. So doon sa triangle na yon, well, sa ating mundo mga tol, may mga talagang kakaibang phenomena ang nangyayari mga tol. Meron nga ako napanood, ulan, parang nakaganon pa siya tapos sa isang parte lang ng lugar umuulan. Ang kanyang aircraft kaya lamang lumipad pataas ng hanggang 500 kilometers per hour. Kung gayon nga, walang pag-asa makasurvive si Fossett. Yan ay kung yun nga ang nangyari. At bakit maraming nawawalang eroplano sa parehas na area? Ayon sa mga conspiracy theories, ang pagkawala ng mga eroplano may kinalaman sa Area 51 na malapit lamang sa lugar. Lugar kung saan nagtetest ang Air Force ng mga sikretong aircraft. Ngunit karamihan ng mga eksperto sinasabing ang dahilan ng mga ito ay maaaring geography at atmospheric conditions. Ang Sierra Nevada Mountains, perpendicular sa jet streams, na siyang nakakabuo ng pabago-bago at unpredictable na hangin, pati na din ng mga downdrafts. Ang weather phenomenon na ito ay tinatawag ding mountain wave, kung saan tila pinupunit ang mga eroplano sa ere at pinababagsak ito sa lupa. Delikado at sa kung bakit hindi mahanap ang mga nag-crash na eroplano, dahil daw ito sa komplikado at rugged terrain ng lugar at dahil sa maraming vegetation. Sa paghahanap ng crash site ni Fossett, 8 iba pang crash site ang nakita, kaya't malaki ang tsansang ang mga nawawalang eroplano naroon lang, nagtatago sa Sierra Nevada Mountains o maaring may ibang dahilan. Yun ang mahirap dun no? Yung talagang hindi ka na makikita ng mga kamag-anak mo, no? Pero ito, syempre, alam naman natin dito sa ating mundo, maraming mga misteryo talaga at maraming mga hiwaga. Hindi natin maaalis sa isipan ng iba na mag-isip ng kung ano man yan. Pero siguro nga, yung mga nabanggit kanina ni Random Pinas na dahil nga dun sa hangin, syempre, mga bundok-bundok dyan na talagang delikado para sa mga eroplano, no? Ganun na nga siguro talaga yung pinagmulan. Pero masakit kasi nun yung tipong maglaland ka o kaya magka-crash ka sa isang lugar tas wala nang makakahanap sa'yo, no? Kahit yung labi mo hindi man lang mabibigyan ng tamang proseso ng burol o kung ano man. Yun ang mahirap dun mga tol. Ikaw, ano sa tingin mo mga tol? No? So, yan ang ating pinanood ngayon mga tol mula sa Random Pinas. No? Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa kanya mga kapatid. Mas marami pa lang na ano rito sa Nevada Triangle, no? Kaysa sa Bermuda. Parang isang eroplano kada linggo.
Anyway, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.